May mga biyahe na akala mo maayos ang lahat. Tahimik ang eroplano, walang aberya. Pero may bigat na nararamdaman, hindi sa isip kundi sa katawan. Hindi ito biglang nangyayari, hindi rin ito dahil mahaba ang flight. Madalas may nagsimula na bago ka pa umupo. Maraming pasahero ang iniisip na pare-pareho lang ang mga seat, na kung pareho ang bayad, pareho rin ang mararanasan. Pero para sa mga seniors, may mga detalye na hindi agad nakikita at kapag napunta ka roon, tahimik ang epekto pero mabigat ang resulta. Kung habang nakikinig ka ngayon, may pakiramdam na parang pamilyar ito, i-like mo ang video na ito. Hindi bilang pabor, kundi bilang tanda na kabilang ka sa mga taong pinipiling maging handa. May mga upuan sa eroplano na mas tuwid, mas malamig, mas maingay at mas mahirap galawan. Hindi ito ipinapaliwanag ng malinaw habang nagbubuk. Makikita mo ang presyo at seat number, pero hindi mo makikita kung alin ang mas mabigat sa katawan ng seniors. Sa video na ito, hindi tayo magmamadali sa sagot. Isa-isang lilitaw ang mga senyales. Isa-isang mauunawaan kung bakit may mga seat na dapat pag-isipan at kung bakit may mga bahagi ng eroplano na mas angkop piliin. Kung ayaw mong matutunan ang mga bagay na ito, kapag huli na, mag-subscribe ka sa Bantay Airport and Travel. Dito, inuuna natin ang paalala bago ang problema para hindi ka na magtaka pagkatapos ng biyahe. Pag-uusapan natin ang mga seat na tahimik na nakakapagod, ang mga mukhang maganda pero may kapalit, at ang mga simpleng desisyong pwedeng magbago ng buong karanasan sa biyahe. Kung ikaw ay nakatatanda o may mahal ka sa buhay na madalas bumiyahe, manatili ka hanggang dulo. May mga bagay dito na mas mabuting malaman bago ka pa maupo. Bahagi isa, ang isang maling seat na kayang sumira ng buong biyahe. Maraming pasahero ang naniniwala na kung pareho ang bayad, pareho rin ang mararanasan. Sa papel parang tama ito, pero sa loob ng eroplano, hindi ganito gumagana ang katawan. Lalo na para sa mga seniors. Ang isang maling seat ay hindi palaging ramdam habang nasa ere ka. Madalas, tahimik ang simula, walang biglang sakit, walang agarang reklamo. Pero habang tumatagal ang flight, nagsisimulang mag-ipon ng pagod sa katawan. May mga upuan na mas tuwid ang sandalan. May mga upuan na mas limitado ang galaw ng balakang at likod. May mga bahagi ng eroplano na mas malamig o mas maingay. Kapag pinagsama ang mga ito, ang katawan ng nakatatanda ay mas mabilis mapagod kahit pa nakaupo lang. Hindi ito usapin ng lakas o hina. Ito ay usapin ng pisikal na pangangailangan. Habang tumatanda, mas sensitibo ang katawan sa lamig, panginginig at mahabang pagkakaupo. Mas matagal bago makabawi. Mas ramdam ang epekto pagkatapos ng biyahe. Isang karaniwang pagkakamali ang pag-iisip na short flight lang naman. Kahit maiksi ang biyahe, kung mali ang seat, pwedeng lumabas ang pananakit ng likod o leeg paglapag. At kapag long flight naman, mas lumalala ang epekto. May mga seat na mas mabigat sa katawan dahil sa disenyo, hindi dahil sa presyo. Hindi ito palaging malinaw sa booking screen. Makikita mo ang seat number pero hindi mo makikita kung gaano katuwid ang sandalan, kung gaano kalapit sa malamig na bahagi o kung gaano kasikip ang galaw. Ito ang dahilan kung bakit may mga seniors na pagkatapos ng biyahe ay nagtataka. Bakit parang mas pagod ako ngayon? Bakit masakit ang katawan ko kahit maayos naman ang flight? Ang sagot madalas ay hindi ang airline o ang haba ng biyahe. Ang sagot ay kung saan ka naupo. Hindi lahat ng seat ay pantay ang epekto. May mga seat na mas forgiving sa katawan, mas balancy, mas tahimik, mas komportable sa galaw. Mayroon din namang mga seat na hindi akma sa pangangailangan ng seniors, kahit mukhang normal sa unang tingin. Mahalagang maunawaan ito bago pa pumasok sa detalye ng bawat uri ng upuan. Dahil kapag alam mo na may isang maling seat na kayang mag-ipon ng pagod at sakit, mas magiging maingat ka sa susunod na desisyon. Hindi ito tungkol sa pagiging maarte.
Ito ay tungkol sa pag-iwas sa hindi kailangang hirap. At sa mga susunod na bahagi, isa-isang lilinaw kung aling mga seat ang mas madalas nagdudulot ng problemang ito at kung bakit. Bahagi 2, ang last row na walang pahinga. Maraming pasahero ang napupunta sa last row nang hindi sinasadya. Minsan dahil late nag-book, minsan dahil wala nang mapili, at kadalasan iniisip na seat lang naman ito. Pero para sa mga seniors, ang last row ay isa sa mga nakakapagod na lugar sa buong eroplano. Sa maraming aircraft, ang last row ay may limitadong recline o walang recline. Ibig sabihin, habang ang karamihan ay may konting pahinga sa sandalan, ang katawan mo ay nananatiling tuwid sa loob ng mahabang oras. Kapag matagal na tuwid ang posisyon, mas tumitindi ang pressure sa likod, balakang at leeg, mga bahagi ng katawan na mas sensitibo na sa mga nakatatanda. Hindi ito agad ramdam sa unang oras. Pero habang tumatagal ang flight, dahan-dahang naiipon ang pagod. Mas bumibigat ang pakiramdam, mas hirap gumalaw, at paglapag, dun palang lalabas ang epekto. Isa pang dahilan kung bakit nakakapagod ang last row ay ang lokasyon nito malapit sa banyo. Sa buong biyahe may tuloy-tuloy na galaw ng mga pasaherong papunta at pabalik. May tunog ng pintuan. May ilaw na biglang bumubukas, may amoy na hindi maiiwasan. Para sa mas bata, istorbo lang ito. Para sa seniors, dagdag itong stress sa katawan at isip. May isa pang detalye na madalas hindi iniisip. Ang last row ay madalas tamaan ng galaw at banggaan. Habang dumadaan ang ibang pasahero, minsan may siko, bag o tuhod na sumasagi. Hindi man malakas, pero paulit-ulit. At sa mahabang biyahe, kahit maliliit na istorbo ay nakakapagod. May mga nagsasabi na pareho lang naman ang bayad. Totoo ito sa presyo, pero hindi totoo sa karanasan. Ang last row ay kadalasang huling makaranas ng katahimikan at unang mapuno ng galaw. Para sa seniors, mahalagang maintindihan na ang pahinga sa biyahe ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Kapag wala ang pahingang iyon, mas matagal ang recovery pagdating sa destinasyon. Mas matagal bago bumalik ang normal na lakas. Ano ang mas makatotohanang gawin? Kung may option, iwasan ang pinakahuling row. Kung walang ibang mapili at kailangan talagang umupo sa bandang likod, mas maingat piliin ang second to last row. Lalo na kung may kaunting recline at mas malayo sa direktang galaw ng banyo. Ang punto rito ay simple. Hindi lahat ng upuan sa likod ay pareho, pero ang pinakahuling row ang madalas may pinakamaraming kompromiso. At para sa mga nakatatanda, ang kompromisong iyon ay kadalasang nauuwi sa pagod na hindi kinakailangan. Sa susunod na bahagi, lilinaw naman kung bakit may mga upuan na mukhang premium pero may kapalit na hindi sinasabi, lalo na para sa seniors. Bahagi 3, exit row, mukhang maganda, pero delikado. Kapag nakakita ang maraming pasahero ng exit row sa seat map, iisa ang unang naiisip, maluwag. Mas mahaba ang legroom, mas presko tingnan, mas premium ang pakiramdam. Pero para sa mga seniors, ang exit row ay hindi simpleng upgrade. Ito ay isang kapalit na kadalasang hindi malinaw na sinasabi. Sa maraming eroplano, ang exit row ay may espesyal na responsibilidad. Kung sakaling may emergency, ang pasaherong nakaupo roon ay inaasahang tumulong sa pagbubukas ng exit door at paglikas ng ibang tao. Hindi ito simbolikong responsibilidad. Ito ay legal at operational na inaasahan. Para sa mas bata at malakas, maaring hindi ito problema. Pero para sa nakatatanda, lalo na kung may limitasyon sa lakas, balanse o galaw, ang ganitong responsibilidad ay dagdag na pressure kahit hindi ito mangyari sa totoong buhay. May isa pang praktikal na issue sa exit row, walang under-seat storage. Ibig sabihin, ang bag mo, gamot, tubig at personal na gamit ay kailangang ilagay sa overhead bin. Kung huli kang nakasakay, maaring wala ng espasyo sa itaas. Kapag nangyari ito, mapipilitan kang i-gate check ang bag. Isang dagdag na stress na hindi kailangan ng seniors. Mayroon ding aspeto ng lamig.
Ang exit doors ay hindi palaging kasing sealed ng ibang bahagi ng cabin. Sa maraming flights, mas ramdam ang lamig sa exit row, lalo na sa mahahabang biyahe. Para sa katawan ng nakatatanda, ang matagal na exposure sa malamig na hangin ay maaaring magdulot ng paninigas ng kalamnan at mas mabilis na pagkapagod. Hindi ibig sabihin nito na ang exit row ay masama para sa lahat. May mga pasahero na mas inuuna ang legroom kaysa sa ibang bagay. Pero para sa seniors, mahalagang may intindihan muna ang buong larawan bago pumili. Ang problema sa booking screen, ang exit row ay madalas ipinapakita bilang simpleng upgrade. Walang malinaw na paliwanag tungkol sa responsibilidad, storage limitation, o temperature difference. Kaya may mga seniors na pumipili nito nang hindi alam ang kapalit. Ang layunin dito ay hindi takutin ka. Ang layunin ay ipaalam. Kapag alam mo ang buong katotohanan, mas tama ang desisyon. May isa pang detalyeng madalas hindi napapansin sa exit row. Ang posisyon ng armrest at tray table. Sa maraming aircraft, ang tray table ay nakatago sa armrest. Ibig sabihin, mas makitid ang upuan at mas limitado ang galaw ng balakang. Para sa seniors, ito ay hindi lang abala, kundi pisikal na limitasyon. Dagdag pa rito, ang exit row ay madalas mas malapit sa galley o crew movement area. May mas maraming ilaw, galaw at tunog, lalo na sa long flights. Kung ikaw ay sensitibo sa ingay o hirap makatulog, mas mahirap magpahinga sa ganitong pwesto. Kaya bago piliin ang exit row, mahalagang tanungin ang sarili. Legroom ba talaga ang kailangan mo o pahinga? Bahagi 4, bulkhead seats at ang totoong kapalit. Sa unang tingin, ang bulkhead seats ay mukhang isa sa pinakamagandang pwesto sa eroplano. Walang upuan sa harap, walang magre-recline sa'yo. Maluwag tingnan at parang mas premium ang pakiramdam. Pero para sa mga seniors, ang bulkhead seat ay may mga kapalit na hindi agad nakikita. Unang issue ay ang tray table. Sa bulkhead, ang tray table ay hindi nasa likod ng upuan sa harap dahil wala nang upuan doon. Ito ay karaniwang nakatago sa armrest. Ibig sabihin, mas makitid ang upuan at mas limitado ang galaw ng balakang at hita. Para sa katawan ng nakatatanda, ang ganitong limitasyon ay pwedeng magdulot ng paninigas at discomfort sa mahabang biyahe. Ikalawang issue ay ang armrest. Sa maraming bulkhead seats, ang armrest ay fixed at hindi na iaangat. Kung sanay kang bahagyang gumalaw o mag-adjust ng posisyon para mabawasan ang pressure sa likod, mas mahirap ito gawin. Ang kakulangan sa flexibility ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkapagod, lalo na kapag ilang oras kang hindi makapagpalit ng pwesto. Ikatlong issue ay ang underseat storage. Dahil walang upuan sa harap, wala ring espasyo sa ilalim para sa bag. Lahat ng gamit, gamot, tubig, jacket, personal items ay kailangang ilagay sa overhead bin. Para sa seniors, ang paulit-ulit na pagtayo para kumuha ng gamit ay hindi lang abala kundi pisikal na hirap. May isa pang praktikal na epekto nito. Kapag kailangan mong tumayo habang nasa aisle ang ibang pasahero o service card, mas matagal kang maghihintay. Ang simpleng pagkuha ng jacket o gamot ay nagiging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Ika-4 na issue ay ang entertainment screen. Sa bulkhead seats, ang screen ay kadalasang nasa armrest din. Ito ay mas mababa, mas malapit, at minsan mas mataas ang anggulo kaysa sa normal. Para sa mga seniors, lalo na iyong may problema sa mata o leeg, ang ganitong posisyon ay pwedeng magdulot ng pananakit ng leeg at mata sa mahabang panunood. Hindi rin dapat kalimutan ang lokasyon ng bulkhead. Kadalasan ito ay malapit sa galley o crew area. Mas maraming ilaw ang bumubukas, mas maraming galaw, mas maraming tunog. Kung sensitibo ka sa ingay o hirap matulog sa biyahe, mas mahirap makakuha ng pahinga sa ganitong pwesto. Hindi ibig sabihin nito na ang bulkhead seats ay laging masama. May mga pasahero na mas inuuna ang legroom at hindi kailangang i-access ang bag ng madalas. Pero para sa seniors,
mahalagang timbangin kung ang nakikitang espasyo ay katumbas ng mga limitasyong kasama nito. Ang bulkhead seat ay trade-off. Maluwag ang harap pero mas limitado ang galaw. Tahimik sa una pero mas maraming activity sa paligid. Mukhang komportable pero may pisikal na kapalit. Kung hindi malinaw sa iyo ang mga kapalit na ito, madaling pumili ng bulkhead seat at magsisi sa kalagitnaan ng biyahe. Ang mas ligtas na desisyon ay ang pag-alam muna bago pumili. Bahagi 5, middle seat, maliit tingnan, mabigat sa katawan. Maraming pasahero ang agad umiiwas sa middle seat. Alam na nila na ito ang hindi ka nais-nais na pwesto. Pero ang hindi madalas na pag-uusapan ay kung bakit mas mabigat ang epekto nito sa katawan ng seniors. Sa middle seat, 2 tao ang katabi mo. Ibig sabihin, limitado ang galaw ng balikat at braso. Ang armrest ay nagiging tahimik na pinagtatalunan. Para sa mga nakatatanda, ang ganitong posisyon ay nagdudulot ng tuloy-tuloy na muscle tension kahit hindi mo namamalayan. Hindi ka makasandal ng maayos. Hindi ka makapag-shift ng bigat ng madali. Kailangan mong panatilihin ang katawan sa isang posisyon para hindi makasagabal. Sa mahabang biyahe, ang ganitong kontroladong galaw ay nakakapagod sa kalamnan at kasukasuan. May isa pang aspeto ang middle seat na bihirang iniisip, airflow. Sa maraming cabin layouts, ang gitnang upuan ang may mas mahina at hindi direktang daloy ng hangin. Para sa seniors, ang hindi pantay na airflow ay maaaring magdulot ng panlalamig o init sa ilang bahagi ng katawan na nagre-resulta sa paninigas o discomfort. Dagdag pa rito, ang access sa aisle ay limitado. Kung kailangan mong tumayo para mag-stretch, mag-CR o kumuha ng gamit, kailangan mong istorbohin ang 1 o 2 katabi. Para sa seniors, ang ganitong pag-istorbo ay kadalasang iniiwasan. Ang resulta, mas kaunting paggalaw, mas matagal na pagkakaupo at mas mataas na tsansang manigas ang katawan. May epekto rin ang middle seat sa mental comfort. Ang pakiramdam ng pagkakulong sa pagitan ng 2 tao ay nagdudulot ng tahimik na stress. Hindi ito palaging napapansin pero pinapalala nito ang pagod sa mahabang biyahe. Lalo na kung sensitibo ka sa espasyo at galaw. Hindi ibig sabihin nito na ang middle seat ay palaging hindi pwedeng piliin. May mga sitwasyon na pansamantala lang ang biyahe o may dahilan kung bakit ito ang napili. Pero para sa mga seniors, mahalagang kilalanin na ang middle seat ay may mas mataas na pisikal at mental na gastos kumpara sa window o aisle. Ang mahalagang punto ay ito. Ang middle seat ay hindi lang tungkol sa kaginhawaan. Ito ay tungkol sa kung gaano kalaya gumalaw ang katawan sa loob ng ilang oras. Kapag nawala ang kalayaang yon, mas mabilis mapagod ang katawan ng nakatatanda. Tanong para sa iyo, kung alam mong mas kaunti ang galaw, mas mahina ang airflow at mas mataas ang stress sa middle seat, pipiliin mo pa ba ito para sa isang mahabang biyahe? Ang sagot sa tanong na iyan ang magdidikta kung gaano kahanda ang biyahe mo. Bahagi 6. Kapag mali ang boarding, mas hirap ang napiling seat. Maraming pasahero ang iniisip na ang boarding ay simpleng proseso lang. Pila, tawag ng grupo, pasok sa eroplano, tapos. Pero para sa mga seniors, ang boarding ay may direktang epekto sa kung paano mararanasan ang napiling upuan. Ang parehong seat ay pwedeng maging maayos o nakakapagod. Depende sa oras at paraan ng pagsakay. Kapag maaga kang nakapasok, maayos ang galaw. Kapag huli, nagbabago ang lahat. Unang epekto ay ang overhead bin access. Kapag huli kang nakasakay, madalas puno na ang mga overhead bin sa paligid ng seat mo. Kapag malayo na punta ang bag, kailangan mong tumayo, maghintay sa aisle, at maglakad pabalik-balik para lang kunin ang gamit. Para sa seniors, ang paulit-ulit na pagtayo at pagbalanse sa makitid na aisle ay pisikal na stress. Ikalawang epekto ay ang oras ng pag-upo. Kapag huli ang boarding, mas mahaba ang panahong nakaupo ka ng tuwid habang naghihintay na matapos ang boarding ng iba.
Hindi ka pa nakaka-adjust ng maayos, pero nakaupo ka na. Ang mahabang paghihintay na ito ay nag-iipon ng pagod sa likod at balakang bago pa man magsimula ang flight. Ikatlong epekto ay ang galaw sa paligid. Kapag huli kang pumasok, mas maraming pasaherong dumadaan sa aisle sa tabi ng upuan mo. May bags na dumadaan sa itaas ng ulo, may siko na sumasagi, may biglaang paghinto dahil may naghahanap ng espasyo sa overhead bin. Ang lahat ng ito ay nakakaistorbo at nakakapagod, lalo na kung hirap kang gumalaw ng mabilis. May epekto rin ang boarding sa mental comfort. Kapag ramdam mong nagmamadali ang paligid, tumataas ang stress. Para sa seniors, ang ganitong pressure ay nagdudulot ng tensyon sa katawan. Kahit hindi mo namamalayan, mas mahirap mag-relax sa upuan kapag nagsimula ang biyahe sa pagmamadali. Mahalagang linawin, hindi nito ibig sabihin na mali ang napili mong seat. Ibig sabihin lang, ang boarding experience ay kayang baguhin kung paano mo mararanasan ang seat na yon. Ang parehong aisle seat ay pwedeng maging komportable kung maaga kang nakasakay. At pwede ring maging mabigat sa katawan kung huli ka at palaging kailangang tumayo para sa bag o galaw ng iba. Para sa seniors, ang mahalagang tanong ay hindi lang saan ako uupo, kundi paano ako makakarating sa upuang iyon. Kapag hindi ito naisip, ang upuan, kahit tama sa papel, ay nagiging mahirap sa totoong biyahe. Tanong para sa'yo, kung alam mong ang boarding order ay makakaapekto sa pagod, galaw, at stress mo sa upuan, babaguhin mo ba ang paraan ng pagsakay mo sa susunod na flight? Bahagi 7 ang mas tahimik at mas stable na bahaging eroplano. Matapos malaman kung alin ang mas nakakapagod at mas mahirap para sa mga seniors, oras na para linawin ang kabaligtaran. May mga bahagi sa eroplano na mas balanse, mas tahimik at mas maayos sa katawan kahit economy class ka pa rin. Sa maraming aircraft, ang gitnang bahagi ng eroplano, karaniwang nasa pagitan ng unahang galley at ng pakpak, ang mas stable na zone. Ito ay dahil mas malapit ito sa center of gravity ng eroplano. Kapag may turbulence, mas kaunti ang galaw na nararamdaman sa bahaging ito kumpara sa pinakaharap o pinakalikod. Para sa mga seniors na madaling mahilo o mabilis mapagod sa panginginig, ang mas stable na posisyon ay malaking bagay. Hindi nito inaalis ang turbulence, pero binabawasan nito ang epekto sa katawan. Isa pang benepisyo ng gitnang bahagi ay ang mas balanseng ingay. Hindi ka masyadong malapit sa cockpit or sa likurang galley. Mas kaunti ang biglaang ilaw. Mas kaunti ang tuloy-tuloy na galaw ng crew at pasahero. Ito ay nagbibigay ng mas tahimik na kapaligiran na mahalaga para sa pahinga ng seniors. Sa usapin ng serbisyo, ang gitnang rows ay madalas nakakatanggap ng mas consistent na timing. Hindi sila unang-unang siniserbisyuhan na minsan ay magulo at hindi rin sila huli na madalas nagmamadali ang crew. Para sa seniors, ang ganitong steady na daloy ay mas nakakabawas ng stress. May isa pang praktikal na aspeto, mas maayos ang access sa aisle at overhead bins. Sa gitnang bahagi, hindi pa ganap na puno ang overhead bins kapag maayos ang boarding. Mas malapit din ang mga ito sa seat mo, kaya mas kaunti ang kailangang lakarin o buhatin. Hindi ito nangangahulugang perpekto ang lahat ng seat sa gitna. May mga pagkakaiba pa rin depende sa aircraft type at airline. Pero kung pag-uusapan ang probabilidad, mas mataas ang tsansa na makakuha ng mas maayos na biyahe sa bahaging ito kumpara sa extreme front o extreme back. Para sa seniors, ang pinakamahalaga ay ang balanse. Hindi pinakamabilis lumabas, hindi pinakamaluwag sa papel, kundi ang pinakakaaya-aya sa katawan sa loob ng ilang oras ng pagupo. Ang tahimik na biyahe ay hindi nangangahulugang walang nangyayari. Ibig sabihin, mas kaunti ang kailangang i-manage ng katawan, mas kaunti ang biglaang galaw, ingay at stress. Kapag pinagsama ang stability, tahimik na kapaligiran at mas maayos na galaw, dito nagsisimulang maramdaman ng seniors ang kaibahan ng tamang seat location. Hindi ito sekreto. Hindi rin ito garantiyang ibinibenta ng airlines.
Ito ay simpleng pag-unawa kung saan mas magaan ang epekto sa katawan. At kapag alam mo ito, mas nagiging malinaw kung bakit may mga biyahe na pagod ka at may mga biyahe na pagdating mo ay kaya mo pang nangumiti. Bonus, kung napunta ka sa maling siyat, ano ang dapat gawin? May mga pagkakataon na kahit handa ka, napupunta ka pa rin sa maling seat. Maaring puno ang flight, maaring nagbago ang aircraft, maaring wala ng ibang mapili sa booking. Kapag nangyari ito, mahalagang tandaan ang isang bagay, hindi pa tapos ang laban. Unang dapat gawin ay kontrolin ang katawan mo, hindi ang sitwasyon. Kung ramdam mong masyadong tuwid ang sandalan o masikip ang pwesto, mag-adjust agad. I-relax ang balikat, igalaw ang paa kung kaya. Huwag hintayin na sumakit ang katawan bago kumilos. Ikalawa, piliin ang tamang oras para magsalita. Kung may concern sa seat, ang pinakamainam na sandali ay habang boarding pa lang o bago pa tuluyang magsimula ang flight. Kapag nasa ere na, mas limitado ang opsyon. Kung may napapansing bakanting upuan sa paligid, tandaan ito. Ikatlo, makipag-usap sa crew ng maayos at diretso. Hindi kailangan ng reklamo. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Isang simple at malinaw na pahayag na nahihirapan kang umupo ng matagal at nagtatanong kung may pwedeng alternatibo. Sa maraming flights, lalo na kung hindi full, may mga maliit na adjustment na posible. Ikaapat, galaw ang susi kapag mali ang seat. Mas mahalaga ang regular na pag-stretch at pagtayo kapag ligtas. Huwag manatili sa isang posisyon ng sobrang tagal. Kahit kaunting galaw ay malaking tulong para maiwasan ang paninigas ng katawan. Ikalima, i-manage ang paligid. Kung malamig, isuot agad ang jacket. Kung maingay, bawasan ang exposure kung kaya. Kung maliwanag, ayusin ang ilaw o screen. Hindi nito babaguhin ang seat, pero babawasan nito ang stress sa katawan. At panghuli, gamitin ang karanasang ito bilang aral. Tandaan kung alin ang hindi gumana. Tandaan kung anong uri ng seat ang mas nakakapagod sa iyo. Sa susunod na biyahe, ang impormasyong ito ang magiging protection mo. Ang maling seat ay hindi nangangahulugang sirang biyahe. Kapag alam mo kung ano ang gagawin, ikaw pa rin ang may control. Sa buong video na ito, iisang katotohanan ang paulit-ulit na lumabas. Ang biyahe ay hindi lang tungkol sa paglipad at paglapag. Ito ay tungkol sa kung paano hinahawakan ng katawan mo ang buong karanasan. May mga upuan na tahimik na nagpapahirap. May mga pwesto na mukhang normal pero may kapalit na pagod at sakit. At para sa mga seniors, ang maliliit na detalyeng ito ay mas mabilis maramdaman. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa video na ito iyon. Ang pag-iingat ay hindi arte. Ito ay paghahanda. Aling seat ang pinaka nakapagod sa iyo hanggang ngayon? Isulat mo sa comments. Ang karanasan mo ay makakatulong sa ibang seniors na naghahanda palang bumiyahe. Kung nakatulong sa iyo ang mga paalalang ito, i-like mo ang video bilang simpleng paraan ng pagsuporta. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng ganitong klaseng gabay, mga paalala bago ka pa maipit, mag-subscribe ka sa Bantay Airport at your travel. Huwag mo ring sarilinin ang impormasyong ito. Kung may magulang, lolo o lola kang madalas bumiyahe, i-share mo ang video. Minsan, isang tamang kaalaman lang ang kailangan para maiwasan ang hindi kailangang hirap. Dito sa Bantay, hindi ka namin tinatakot. Hindi ka namin minamadali. Kasama ka naming naghahanda para mas kalmado, mas handa at mas maayos ang bawat biyahe.